Now, brothers and sisters, last Sunday we talked about releasing the power of healing. And you know, mangutana ka, nganong gituki man nato ni, nganong giwali man nato na kinahanglan na ay releasing, na ay pagbuhi sa gahom sa kaayuhan, igsoon. Nganong importante kaayo nga pagmuampo ka na sa imuhang pagkakristohanon naa ni siya nagapamuhat usab sa imuhang kinabuhi nga naay opportunity nga muampo ka og masakiton og naay opportunity nga maipadayag ang gahom sa Dios. I think naalay duha ka rason igsoon nga imong hinumduman nganong importante muampo og masakiton ug nganong importante nga naay maayo nga masakiton. Pinakauna nga rason diha igsoon, releasing the power of healing, it shows that God truly exists. It shows that God truly exists. Naay mga simbahan igsoon nga di na sila motuo nga naapay milagro karong panahon na. Naay mga simbahan, they are very extreme, gitawag sila cessationist church. Simbahan nga di na motuo og miracles, simbahan nga di na motuo og gifts of the Holy Spirit. Very extreme, no? Di sila motuo kapag naay mamilagruhan, mukot dayon sila nga nademonyuhan na or iya na sa demonyo. No, naulian sa sakit, ikot din nila nga iya na sa demonyo kay wala na milagro, wala na healing karong panahon na. Gusto ba mo kunana nga klaseng simbahan? No? No? But the problem sa unana nga klase nga pundok, daghan kayog nahimong atheist. No, grabe na puno ilahang utok sa Bible school, nagmaster pa, nagdivinity pa, nagdoktoral pa. Pero ang ending, nahimong atheist. Nga naman, kay na-found out nila nga dili tinuod ang Christianity. Nga naman, wala may ebidensya. Pero kung ang church, mutuo nga naay gahom, o naay milagro, pinagi sa pag-ampo sa mga masakiton, apil ang mga atheist, maliso ilang utok, nganong sa unsang pagkaunsaa. Imposible gayod, ang doktor na iniingon, nga di na gyud maayo, di na maulian, pero sa diyang giampuan, naulian man. No? Importante na siya, igsoon. Why we need to release the power of healing? Because it shows that God truly exists. And second, it shows the compassion of God towards people. Pinaagi sa pag-ampo sa masakiton, pinaagi sa kaayuhan sa sakit, diha mapadayag igsoon sa simbahan nga naay gugma ang Dios sa tanan. No? Kay na-learn man nato igsoon nga ang healing para sa tanan, di ba? Madautan man ka, ma-prostitute ka, makurap ka, or wala pa ka diha sa sabakan sa Ginoo, or naanak ka sa sabakan sa Ginoo, according to the Bible, everyone can be healed. Kaya ipakita man na sa Ginoo. No? So, nagpakita na siya igsoon nga naay gugma, naay compassion ang Ginoo sa tanang tao. Mao nang kita dinhi sa Soul GMC, mo padayon gyud ta, mo ampo gayud ta og masakiton, mo believe gayud ta nga maayo ang tanang tao nga nanginahanglan og kaayuhan. Tungod kay gusto nato ipadayag nga buhi ang Dios, gusto nato ipadayag nga naay gugma ang Dios. Amen? No? And then last Sunday, we shared biblical principles behind healing power. Unsay nagpaluyo anang gahom sa pag-ayo og masakiton. Pinakauna natong natun-an, the atoning sacrifice of Jesus. No, in Isaiah 53, giingon dito, by His wounds we are healed. No, ang kaayuhan sa sakit igsoon gibayran na ni Kristo sa cross. No, nasamdan si Kristo, ang katuyuan sa samad ni Kristo ay kaayuhan kanatong tanan. Mao nang pag magsakit ka, hinumdumi na. Kay pag magsakit ko, mao gyud akong ginahinumduman, Lord, nasamdan bayod ka, ningon baya ka sa imong pulong nga by your wounds we are healed. So I claim it in your name, Jesus. I am healed. No, pag moampo kag masakiton, mao po na imong una-unaon. Lord, ang iyong kasi imong pulong, by your wounds, we are healed. So kining tawhan na Lord, ayo na ni.
No, so ideklara dayon nimo ang kaayuhan ng tawhana. No, the atoning sacrifice of Jesus is behind the healing power. Second, the authority of the name of Jesus. In Philippians chapter 2, giingon dito, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Every knee will bow in heaven and on earth and under the earth. Unsa may nasa ilalom sa earth? Ok-ok, mga lamigas, mga demonyo, igsoon. Sa earth, unsa may naa sa earth? Tanang klase nga sakit, tanang klase nga naay kinabuhi, muluhod sa pangalan ni Kristo. No? And the name of Jesus is behind the healing power. So kung naay mag-perform og power, ni-perform og milagro, pero ang gigamit kay dahon sa biatilis, unsa man nga power? Albularyo nga power. Naman po yung mga ana, power, pero gamay ra jud kag makita ang result. Puro lang atik-atik, mga ilag Bisaya nga manok, kay ihala daw, giluto na di ay. Gisudan ra di sa albularyo. Nay mga ana, mga scam. No? But the name of Jesus is above every name. So behind healing power is the name of Jesus. So mapadayon ta, ikatulo nga prinsipyo nga nagpaluyo sa gahom sa pag-ayog masakiton. The position of the body of Christ, the church. Importante ni sa igsoon. Nga masabtan nimo, unsay posisyon sa simbahan when it comes to spiritual authority. Nga, as a church, no, the church is not the building, but the church is the people coming together glorifying the name of Jesus. That's the church. Amen? So maghisgot tag simbahan or church, tao igsoon. Ato ang pasabot ha, dili building, tao. And the position of the church has something to do in exercising the power of healing. Basahon na to. Ephesians chapter 1 verse 20 to 23. No, gingon din Apostle Paul said, which he, God, worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. You see that? That's the work of God the Father. When He raised Jesus from the dead, He placed Jesus far above principality, power, dominion, anything that has a name. And anything that is to come. So sa pasabot ang igsoon, nga ang gahom ni Kristo, ang authority ni Kristo, igsoon, no? Na ay kalabutan sa tanang butang nga binuhat. No? Mo nang bisag unsa pa nga klaseng nga sakit, COVID-19, unsa pa nga sakit ang mamugna in the future, naagya po'y gahom si Kristo. So kay nahisulat na po sa Biblia, according here in this verse, no? Every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Tanang virus nga mamagmugna in the future, mag-evolve, mag-create, na ay gahom si Kristo. No? Kaya gingon din niyo, no? He seated him at his right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named. Unana kagamhanan ang ato ang buhi nga Dios. Palakpakan nato yung pangalan igsoon. No, dili mapiog. Unana kagamhanan. Munang bisag unsa pay pangalan anang sakit igsoon. No? Kaya na ayuhon sa Ginoo. Kasi pag di masabtan ang pangalan kay German ang pangalan o kanang naay mga sakit ron nga di mabasa, lisod kayo basahon. Kapila mi katising ana ni pastora. Magkamali-mali pa mi istorya usahay kas kang lisura gyud basahon. So amo na lang ingon, infirmity, sickness, disease. No, i-declare na lang namo in general. Pero ang point igsoon, according to the Bible, every name that is named,
And not only in this age, but also in that which is to come. Naay authority. They are under the authority of Christ. Amen? In verse 22, kani, dirita. And He put all things under His feet. So what are those things under His feet? Principality, power, might, dominion, and every name that is named. And gave Him to be head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. According to Apostle Paul, tanang butang, tanang gahom, igsoon, gibutang, ilalom sa tiilan ni Kristo. Amen? Numdumi na, tanang butang, tanang sakit, bisag unsa pa, naay pangalan, gibutang sa ilalom sa tiil ni Kristo. O na yun si Apostle Paul, nga si Kristo, gihimong ulo sa simbahan. Siya ang ulo sa simbahan. So basahon na to, o usab Ephesians chapter 1, 22 to 23. New Living Translation para makasabot mo. Kay medyo lisod sabton tong mga English at to gi rambol-rambol sa New King James. New Living Translation. Nga basahon na to. Verse 22. God has put all things under the authority of Christ. Sa New King James Version gingon, God has put all things under the feet of Christ. Pero diri sa New Living Translation, God has put all things under the authority of Christ and has made Him head over all things for the benefit of the church. Nunaan at maigsoon. Gihimo daw si Kristo nga ulo sa tanan para sa benefit sa church, para sa kaayuhan sa simbahan igsoon. So that's the position of the church. Now in verse 23, and the church is His body. The church is His body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself. Giingon dito igsoon in verse 22, God has put all things under the feet of Jesus. Say amen. Amen. Tapos giingon sad nga Jesus is the head of the church. Say amen. Amen. And giingon sa ni Apostle Paul that the church is the body of Jesus. Say amen. And then giingon dato pinakauna, God has put all things under the feet of Jesus. Say amen. And then the church is the body of Jesus. Say amen. So karon asa si Satanas? Asa si Satanas? Nasa ilalom sa liog ni Jesus? O nasa ilalom sa tiil ni Jesus? Nasa ilalom sa tiil. Karon giingon man igsoon nga ang simbahan daw, kita nga mga nituo kang Kristo, kita ang lawas ni Kristo. Sabi-sabot, ana, kita ang kamot o kita ang tiil ni Kristo. Nya giingon man igsoon nga ang tanang gahom, tanang kalaban, tanang dominion, might, power, every name that has a name, they were put under the feet of Christ. And we are the body of Christ. We are the feet of Christ. So every power, every dominion, and every might is under the feet of the church. Hallelujah. Palakpakan na to ang Ginoo. No? Klaro na igsoon. I-meditate mo nagtaman-taman, makaingon jud ka, grabe. Very powerful. No? Unsay example na kaingon ka nga powerful. Tanang demon possess. Nako ang na-encounter igsoon. It's very literal para sa mga demonyo. Sa mga tao lang yun, nangalibog sila. Ang mga tao, nalibog sila unsa kagamhanan, unsa ang authority ni Kristo. Pero ang mga demonyo, kabalo sila unsa ng authority ni Kristo. Unsa ning giingon sa Biblia, God has put all things under the feet of Christ. Tanang demon possessed nga ako ang na-encounter. Pag makonfront sila sa gahom sa Ginoo, muhigda sila, muligid sila, mukirig sila. Nganong muhigda man sila? Nganong di man sila mutindog? Nganong di man sila mulupad? Pag naa ang presensya, pag naa ang gahom sa Ginoo, kay giingon man sa pulong sa Dios, God has put all things under the feet of Christ.
Muna, no wonder when you encounter a demon possessed, ang first manifestation ana, mo kirig, buhigda, mo ligid-ligid, magsagit-sagit nga naman. Kay kabalo ang demonyo nga ang iyahang posisyon naa sa tiilan ni Kristo. May pangdemonyo, kabalo ana. Amen? No? Mo lang kita igsoon, no? Because we are the body of Christ and we know the authority of Christ. When we worship Him, when we pray to Him, we bow down our knee before Him. Because we recognize the authority of Christ. And the demons and all those sickness and diseases and all the darkness, the powers, the principalities, they bow its knee, they bow their knees, and they recognize the authority of Christ. Importante kayo, igsoon, nga masabtan nato, nga kung si Kristo ang ulo, tapos kita iyang lawas, kita iyang kamot, o kita ang iyang tiil, so ang posisyon sa kalaban ni Kristo, nasa ilalom sa tiil sa simbahan. Amen? Mula ang simbahan, igsoon, di igod mapildi. Bisa kung saan paglutos, bisa kung saan pagpatay ang mga leader, bisa kung saan buhaton sa kalibutan against the church, di igod mapildi, di igod malumpog, ano man igsoon. Because the church, the body of Christ, is already victorious because of Jesus. No, thoughts to keep. Christ is far above all powers and might. Christ is far above powers, all powers and might. Second, if Christ is the head and we are His body, then the enemy is under our feet. Amen? Ano na-adyo na ninyo? No, pag mag-meditate mo sa pulong sa Ginoo or bago ka mo ampo o masakiton, nagkadaghan. Pag ma-encounter ka, ma-encounter nga demon possess. No, kay nabi ami kailan, ato isa ka pastora kailan ako nga gitawag. Masura na na demon possess, ay dili ko kamulay adto. Tawag lang kog mahuman na. No, kay mahadlok lagi. No, kung naa ka diha alanganin na sa suway, i-meditate na. If Christ is the head and I am His body because I am His church, then the enemy is under my feet. Always na siya igsoon. Truth na siya. Pag tuuhan na nimo igsoon, kita nimo ang result. Kita nimo ang gahom sa Dios. Ikaapat nga prinsipyo behind healing power. The authority of the sons of God. The authority of the sons of God. Emphasize na to ang word nga sons. Mutanaw kag mga company, no? For example, Henry C. and Sons Incorporated. Kapansin mo na? No? Nga mga kumpanya nga inote nila dito sa pangalan sa company like Henry C. or mga pangalan sa mga Chinese and Sons Company. Pasabot anang sons dito na ang mga anak ato maoy tagapagmana. Pero tan-aw na to sa Biblia kung maupod ba na. No? Mao bay pasabot ana tagapagmana. No, John chapter 1 verse 12. No, gingon din he. But as many as received Him, Jesus, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. According to the Bible, for as many as received Jesus, God gave them power to become His sons. Mga tao daw nga mudawat kang Kristo, mga tao daw nga mutuo kang Kristo, mga tao daw nga maghinulsol sa ilahang mga sala, o mo-follow kang Kristo. No? Mo-surrender silang kinabuhi kang Kristo. Tagaan daw sila gahom sa Dios. Tagaan daw sila right sa Dios nga mahimong anak sa Dios. God will give them power. God will give them the right to become His sons. Or, other translation, children of God. No? Una na, igsoon. Every believer, every follower of Jesus Christ na ay gahom nga ihatag, na ay right or adoption, spiritual adoption nga mahitabo, if you truly believe that Jesus is God and that Jesus is the way to salvation. In Romans chapter 8 verse 15 to 17, dinhi tanaw nato igsoon. Kung ang sons of God or children of God nabay kalabutan sa kining gitawag nga mana or pamana.
In Romans chapter 8, verse 15 to 17, Apostle Paul said, "So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children." According to Apostle Paul. Wala daw mo kadawat og espiritu sa kahadlok. No? Wala mo kadawat og espiritu na mahimo kang mapuno ka sa kahadlok, no? Na mahimo kang slave. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba Father, for His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Ang purpose sa balang espiritu, i-remind ka nga anak ka sa Dios. No? Ang purpose sa balang espiritu, kanang mabati nimo ang balang espiritu, kanang naay kalipay, kalinaw, gugma imong kasing-kasing. No? Kanang naay katarong ang imong kasing-kasing, nagpabati ang balang espiritu nga anak ka sa Dios. Muna purpose sa Holy Spirit, to tell you that you are a child of God. No? And then, according to Apostle Paul, no? For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. And verse 17, and since we are His children, we are His heirs. Kung mo, unsa na ipasabot anang heirs, sa Bisaya, igsoon, tagapagmana. Tungod kay anak ka sa Dios, tagapagmana ka. Tungod kay anak ka sa Dios, tungod kay nituo ka kang Kristo, tungod kay gidawat nimo si Kristo, isip personal nimo nga manuluwas o Ginoo. Tungod kay nituo ka nga namatay si Kristo sa cross aron mahinluan ka sa imong sala. Tungod kay nituo ka nga si Kristo gibanhaw sa Dios, gipadala ang balang espiritu nga mo confirm nga anak ka sa Dios. Ug tungod kay anak ka sa Dios, igsoon, tagapagmana ka. Ang pangutana, unsa ba usually ang mamana sa usa ka anak? First and foremost is wealth. Amen? Wealth, kayamanan. No? So pag tagapagmana ka, na kay mamana nga kayamanan, depende kung dato imong papa o tama-tama lang. Nadyo kay kayamanan mamana. Lord, karon kay imong papa hari man sa tanang hari. Tag-iya man sa universe. Siya may tag-iya sa tanang kadato, igsoon. Tungod kay anak ka sa Dios, pasabot na igsoon, di ka pasagdan sa Dios. Pag naa kay pagabuhaton, manarbaho ka, i-bless ka sa Dios. Kung naa kay iampo, i-provide ang imong panginahanglanon. Unsay kailangan nimo i-provide sa Dios, tungod kay anak man ka sa Dios, og naa kay pamana gikan sa iya. Unsay pasabot na igsoon, kung tinud-anay kang anak sa Dios, dili mahitabo sa imo nga manlimos ka sa dalan. Kay mo ang amahan hari sa tanang hari. Amen? No? Og ikaduha nga pamana nga possible nga ma-receive nimo is authority. Naa kay wealth and then naa kay authority sa tanang kabtangan igsoon. And because according to the Bible, according to Apostle Paul, and since we are His children, we are His heirs. Tagapagmana ta sa Dios. Unsay naa sa Dios, naasad sa atoa. Unsay gahom nga naa ang Dios, maanaasad sa atoa. Unsay authority nga naa ang Dios, maanaasad sa atoa. Except isa ra gyud dili maanaan nato nga anaa ang Dios, ang iyahang pagka-Dios. Di ko na pwede nga maanaan nimo. Kay kung maanaan na nimo, daghan nagkibuloy. Kay Dios man pud siya. Huh? So unsay anaa sa Dios, naasad sa imo. Mao nay gitawag nga pamana. Heirs. Since we are children of God, then we are heirs. We are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share His glory, we must also share His suffering. You see that? No, tungod kay tagapagmana ka, Pastor, praise the Lord, tagapagmana day ko. Ang ako ang amahan, hari sa tanang mga hari, tag-iya sa tanang kabtangan, tanang bulawan, diamante siya, tag-iya. Praise the Lord, hallelujah. Dato na gyud ko karon. Ang problema lang nako, wala ko'y kwarta. No, pero dato ka.
Karon igsuon dili lang man kayamanan ang ipamana sa imuha. No, ang gingon man diri sa last, together with Christ we are heirs of God's glory. Ang himaya sa Dios mao po'y manahon nato. But if we are to share His glory, we must also share His suffering. Ang mga tinuod nga tagapagmana, dili lang blessing ang gusto imanahon. Mga tinuod nga tagapagmana, dili lang authority, gahom ang manahon, kundi ang pag-antos usab ni Kristo. Mao punay pamana nga ihatag kanatong tanan. Tungod kay kita, igsoon, ang gihatagan sa Dios og pamana. Amen? No? So unsay suffering ni Christ? You look at His life. He suffered for everyone. He suffered for the sick people. He suffered for the destitute. He suffered for the lost. He suffered for the poor. He suffered for the rich. He suffered for everyone, just for them to know the will of God. And that is our suffering. The very reason why we pray for the sick. Ikapila mi ka-experience, Pastora, nga mo ampo ka, ikaw na ganini ampo, ikaw pag-ibalibaran? Tising mo, anak. Ito sa SPMC sa una. Kay ilahang relihiyon ay insi man siya. O, niya iyang anak, luoy na kaignaw. Nako, bro, pwede na mo ampuan ni mga anak? Dili lang. Luoy kay mga anak, bro. Dili lang. Pero giampuan, gyapon na mo, in secret. Digid papugong. Nibalibad mga amahan. Kaya lagi daw siya paampo. Pero giampuan, gyapon ako ang bata. Kaya, di ng amahan. Bata, importante yung luoy kayo, nakadextrose. Tapos payat na kaayo. Na yung mga tao na i-reject ka. Ikaw na yung nagkusang loob, wa ka nila pamasahi, wa ka nila bayari, ni adto ka dito, ni ampo kag masakiton, nang hangyo pa ka sa ilaha nga mo ampo, tapos balibaran pa jud kanila, i-reject kanila, same sa ilang gibuhat kang Kristo. That is suffering. When you pray for the sick, you will experience what Christ experienced. Same sa mga na-experience si Pastora. Ni ampo may masakiton, naulian. Naulian. Paghuman, nagrebelde. Paghuman, nanglibak. Yampuan na mo na sila, ha? Naulian jud. Kung wala na mo ampuy, patay na unta. Inood lang. Same po sa akong amigo nga si Pastor Mel, nga mahimo na tong silingan po, kung madayon sila dito sa baba. Mahimo na tong silingan ba? Pastor, dali Aras United, ani Pastor eh. Gidala man ako ato last week. Pastor Mel said, niampo og pastor sa Alliance. Pastor sa Alliance kanay prostate cancer. Nagiingnan na sa doktor nga mamatay na. Giampuan niya. Sa dihang naulian igsoon, gitawag siya og kulto sa ilang superintendent. Gitawag siya nga iya sa demonyo. Tinuod na siya. And that is what we call suffering. Gingon dito, but if we are to share His glory, himaya sa Dios, gahom, otoridad, tanang maayo sa Dios, naatay share, kaya na to ideklara, kaya na to ipakita ang gahom sa Dios. Pero ang giingon sa dinhi igsoon, we must also share His suffering. Sakit tunaw-naon, sakit bation, pero mao ni himaya nga tinuod igsoon. Dili hayahay nga Christianity. Christianity nga biblical. Gamiton ka sa Ginoo, mabless ang ubang tao, and then i-allow ka sa Ginoo nga mag-suffer ka for the sake of the name of Jesus. Unana ang tinuod nga Kristohanong kinabuhi. The authority of the sons of God is not just about the authority of power, the authority of wealth, the authority of healing power, but also the authority to take the suffering of Christ in our life. Thoughts to keep. Because we believe in Jesus, God gave us the right to call Him Father. You know, in Islam, Muslim na rin? No, in Islam, pag tawagon ni mo amahan si Allah, papatay ka nila. Because that is blasphemy. That is blasphemy. But in the context of the Bible, in Christianity,
Pag mutuo ka kang Kristo, you can call God your Father. It is your glory. Palakpakan na to ang Diyos. Salamat mo gipanganak nga kuan. Oh, mamutawag kag amahan, no, sa ilahang God, that's blasphemy. Muna di gyud magtunong ang Christianity ug Islam igsoon. Second, because God is our Father, it is not unusual for us to have authority over all the things He created. This is very logical. Tungod kay mong amahan Dios nasa langit. Dili katingalahan igsoon nga naa kay gahom, nga naa kay authority sa tanang butang nga iyang gibuhat. Amahan man ka nimo ang Dios. Amen? Is God your Father? Say amen. Is God your Father? So everybody has the authority over all created things by God. Huh? Ikalima, the last one. Principle behind healing power. The indwelling presence of the Spirit. Huh? Behind the healing power, we have there the atoning sacrifice of Jesus. Behind the healing power, we have there the authority of the name of Jesus. Behind the healing power, we have the position of the body of Christ, the church. And we also have the authority of the sons of God, the children of God. And kalima, the indwelling presence of the Spirit. Kini, mas grabe pa yun eh. Ato pa yung pagrabihan. Romans chapter 8, verse 11. Gingon din eh, Apostle Paul said, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. According to Apostle Paul, if the Spirit that raised Jesus from the dead, if the power that raised Jesus from the dead dwells in you, then it is not impossible that God will give life to your mortal bodies. Sabot na igsoon, si Kristo, sa diyang naapa siya sa kalibutan igsoon, He manifested the power of God. He even raised the dead. No, si Lazarus, gibuhi ni Kristo with the power of God. But this is very amazing. Tungod kay ang Espiritu nga maoy ni banhaw ni Kristo, si Kristo mismo gibanhaw sa Espiritu. Ang Espiritu nga maoy ni banhaw kang Kristo, nagpuyo sa imuha. Nagpuyo sa imuha, igsoon. Ang Espiritu, ang gahom nga maoy ni banhaw kang Kristo, nga maoy niluwas ka natong tanan. Nagpuyo sa imuha ang kana nga Espiritu, igsoon. No? And according to Apostle Paul, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. No? Through His Spirit who dwells in you. So kung ang Espiritu nga maoy ni banhaw ni Kristo nagpuyo sa imo, unsa pa may kailangan nimo igsoon? Unsa pa nga gahom imong kailangan? Kung ang nibuhi ug ang gahom ug ang Espiritu nga maoy ni banhaw ni Kristo, mao nga Espiritu nga nagpuyo kanimo karon. Ang pangutana lang diha igsoon, do you really believe in Jesus? Do you really believe that Christ forgave your sins? Do you really believe that God raised Him from the dead? Kay mauna siya, igsoon, ang muabri sa ganghaan sa gahom sa Dios sa imong kinabuhi. Kung tinud-anay ka nga nituo. No? In 1 John chapter 4 verse 4, gingon dinhi ni Apostle John, but you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people. Who are those people? The false prophet, false apostles, false believers. Talang iyan ni Satanas, talang kampo ni Satanas. According to Apostle John, you have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Ang Espiritu daw nga nagpuyo sa imuha igsoon, labaw sa tanang klase nga espiritu nga naa ang yawa. Tanang klase nga espiritu. Ma-Jezebel spirit man na, ma-Ahab spirit, o sa klase nga espiritu, spirit of lust, spirit of deceit, spirit of envy, spirit of strife, division, all those type of spirit, legions of demonic spirit. What is in you is greater than them.
What is in you is greater than them. You have already won the victory according to the Bible. Ni daog na ang mga anak sa Dios. Tungod kay ang Espiritu nga maoy ni banhaw ni Kristo ug ang Espiritu nga maoy mopildi sa tanan naa nagpuyo kanimo ug kanako. Thoughts to keep. If you know that you have the Spirit that raised Christ from the dead, you have everything that you need to heal the sick. Kung kabalo ka og nituo ka igsoon nga ang Espiritu nga mao'y nibanhaw ni Kristo nagpuyo kanimo, wa na kay lain pang kinahanglan para moampo og moayo og masakiton. Gihatag na. Amen? So kung moampo kag masakiton, in the name of Jesus, cancer, I command you to leave. There is power there. Di lang nimo maramdaman, di nimo makita, pero ang Espiritu sa Dios magmaniobra igsoon. No? And next, if you know that you have the Spirit, then nothing in this world that you cannot defeat. Kung kabalo ka nga naa sa mo ang Espiritu sa Dios, the Spirit that is greater than the spirits of the world, there is nothing you cannot defeat in your life. Amen? There is nothing you cannot defeat. You will become victorious. O pinagi si mong kinabuhi, daghag makaila kang Kristo o daghag makaila sa Dios. Word to remember, the manifestation of healing is more than just power. Take note of this. We do not highlight power as an isolated force. No, it's just a tip of the iceberg. No? But the manifestation of healing is more than just power, but it is one of the concrete evidence of Christ's authority and His church and the powerful effect of the indwelling presence of the Spirit of God. Let us all stand.